Raul Isidro has long deserved the prestigious title of national artist. Let's recognize his invaluable contributions to the arts and culture of our nation and honor his achievements with the recognition he deserves. Pag-usapan natin yung paano kayo napunta sa Amerika. Well, noong 1984, 83 pinatay si Ninoy. Nag-workshop sa akin 84 sila Cory. Ang pamilya Cory, ako, Aquino at saka Cuangco. Yung puro mga babae. Ang outsider lang doon, dalawa. Classmate ni Cory sa high school. Yung isa, si Betty Go Belmonte. Yung may-ari ng Philippine Star. At saka yung isang classmate niya, who later on, nung naging presidente si Cory, naging administrator ng buong Malacanang. Nung nagkaklase kami noon, tuwing hapon na magkaklase kami sa Cuangco Building, naririnig ko, dami tumatawag eh. Europe, sa Amerika, Japan, mga presidente tumatawag kay Cory habang nagkaklase kami. Naririnig ko, patatakbuhin presidente. Sabi ko sa asawa ko pag uwi ko, malaking gulo ito eh. Sabi ko, tatakbo presidente si Cory. Ilintik malaking gulo itong aabutin. Sabi ko, umalis tayo. Eh, sabi ko, benta natin itong bahay, punta tayo Amerika. Eh, kasi anim ang kapatid ko sa Amerika eh. Sabi ko, total, biyahe naman tayo ng biyahe, punta tayo. Binenta ko yung bahay. Walang nga, laking sisi ko nung ibenta ko eh. Kasi binenta ko ng 1 milyon yung bahay ko sa Reposo eh. Eh, kukreto yun, 2 floor na, may gallery ako dati dun eh. Kasi binenta ko dahil one time may patay na initsa ron sa harap ng bahay namin. Sabi ko, nakanto pa naman to. Sumunod doon sa kabilang kali. Sabi ko, gulo to. Mga ano yun, mga original base. Mahabang gulo to. Sabi ko. So, umalis kami. 1986, yung nanalo na si Cory. Oo nga. So, ano naging trabaho niya sa ano? Ang pinagkabalahan niya sa Amerika? Advertising. Paano yun? Advertising. Kami mga gumagawa ng mga POP materials. May isa akong kaibigan na Pilipino na nandito nung ngayon, may-ari ng agency. Ako pinahawak doon. So, yun. Eh, walang nagsara yung agency. Bakit? Kasi yung account namin na Mervin's department store, yung Mervin's, 300 outlets yun. Ang 300 ang sa Amerika. tindahan. Sa Amerika. Dami. Sa Amerika. Dami, no? Walang yun nagsara. Paano nangyari yun? Hindi namin malaman. Walang yan magsara. Napilitan akong maghanap ng trabaho. Eh doon, madali kasi kapwa Pilipino eh. Ay, nahulog ka. Kaibigan ko eh. Oo. Yung naghahanap akong trabaho, nilalagay ko lahat sa by data. Kung malang niya palagi akong overqualified. Overqualified. Hindi ako mag-qualify sa ano. Sabi ko, ano mo lang yato? Pag linagay mo lahat, lalagpas ka rin sa mga supervisor, sa mga manager. Sa requirement. Ko, nung huli na, sabi nung pinsan ko, may pinsan akong dito, vice president dito dati, tumakbo rin eh. Sabi niya, nagpagawa akong 200 biodata eh. Para sa application ng trabaho. Hindi rin ako tinatanggap eh.
Eh, walang yaka ko, lagay mo kasi naghahanap ka, manager o vice president ng kumpanya eh. Hindi ka tatanggapin. Eh, sabi ko, ako, nilagay ko high school graduate ng huli. Tanggap ako agad. Natanggap ako. Sabi nung pumunta sa bahay yung supervisor ko sa opisina. Habang nag-aantay sa akin, kasi may ginagawa ko, nakakita ng libro. Nabuklat niya, nandun ako sa libro. Sabi niya, I thought you were a high school graduate. You're in this book. Pagbalik namin nung kinabukasan sa opisina, sabi ng mga tao, this guy is not just a high school graduate. Kaya sa Amerika, naging member ako ng Arts Council doon sa city. Ganun lang, yung trabaho lang, sabi ko. Wala kang, nagtayo ako ng gallery. Nahirap ang buhay ng gallery sa Amerika? Okay. Foreigner ka, mahirap. Ang daming foreigner na hirap ang buhay sa art. Oo. Nabanggit nyo, na lagi yung nababanggit sa akin, na naging estudyante nyo si Cory, di ba? Kaya, Paano nangyari yun? At saka magaling ba si Cory? nung pinatay si Ninoy, kailangan ni Cory ang parang therapy lang ng niya. Sa nangyari sa kanila. Anyway, may kaibigan niya, kinausap ako. Sabi sa akin, Raul, pwede ka ba magturo? Sabi ko, kanino? Sabi niya, kay Mrs. Aquino, kay Cory. Sabi mo, walang problema. Klase kami. Ang estudyante ko, ang nanay ni Ninoy, si Doña Aurora, si Bolsi, mga pinsan niyang mga taga Malabon, mga Kuwangko at mga doon sa Kuwangko building kami. So, sabi ni Betty Gobelmonte, Raul, nagreklamo si Cory. Sabi ko, bakit? Higpit mo rin magturo. Sabi ko, kinuha niyo ako magturo, tuturuan ko kayo. Pero kung ayaw niya, wala magawa. Palitan niyo ako. Hindi naman daw. But anyway, nung panahon na yon, wala kami retrato. Wala na. Wala ba lang mo? Nagkaroon lang ako retrato kay Cory nung siya pumunta sa bahay ko. Nung bago ako umalis po sa Amerika. Nag-party ako doon. May retrato kami isa. Yun lang ang naging retrato namin. Pero sa Amerika, sipag lang kailangan. Maraming artist sa Amerika. Sa New York, may kaibigan akong artist ng Pilipino, si Gilbert Magpantay. Magaling yun si Gilbert. Yung mga kahoy yung ginagawa niya. Kaya lang kumisan mga artwork nun, mga taul. Sabi ko, puro negative ang ano. yun ang bibililitik. Puro negative yung subject. Pero nung pumunta ako New York, siya lang nasa catalog ng New York. Ayos Pero nandun, malaki na anak. Sa New York kasi marami silang artist doon eh. Mga Rodriguez, sila Beboy, balak na ni Beboy bumalik. This year, siguro babalik na yun. Kasi nagkita kami, pumunta siya rito nung isang taon. Sabi niya, gusto na ron niyang umuwi. Eh sabi ko, pag-isipan mo. Oo, kasi kung nandun lang sila, hindi naman sila makikilala. Kasi iba lang ngayon sitwasyon ng art natin ngayon. Ang advantage sa Amerika, print ang buhay mo. Hindi actual na painting na kwan. Print ang, kaya si Beboy, all year round, print ang ginagawa. Parang Gicli kung tawagin nila. Hindi, wala pa yung Gicli. Wala pa nun, no. Ang nag-Gicli sila, Juno. Si Juno. Pero kasi ang Gicli, panturista eh. Yung, yung kay Beboy, ang ginagawa, mga holograph. Okay. Mga etching. Etching,
Pero holograph mas madali. Mm. Yun ang buhay ng mura kasi. Pero for dangkal ang production mo. Electric yung makina ang ginagamit doon, lalaki. Oo. So yun ang ang buhay ng artist doon. Pero sabihin ng sa painting, Wala. wala. Mm. Mahirap. Sir, nung naging ano kayo, nung naging dean kayo sa PWU, anong taon yun? Naging dean ako dyan, 1975. Hmm. Umalis ako 77, 78. So mga 3 years ka lang doon. Doon sa panahon na yun, sir, sino sa mga naging estudyante mo ang medyo nagkapangalan? Ay, mga estudyante ko sila, Egay Fernandez, Popoy Cusi, Si Buboy. si Kaloy Gabuco. Okay. Marami na mga estudyanteng mga naka-establish. Kasi nung panahon na yon, yung sinasabi ko sa mga artist na bata, abangan nyo yung contest. Kasi kahit ako, nung galing ako UST, kaya ako napuntang PWU dahil di ako tinanggap nung pangalawang enrollment ko. Kasi mag-enroll ako para makasali sa national competition. Hindi ka makakasali kung hindi ka naka-enroll. Sinasabi ko sa mga bata, sumali ka sa contest kasi yun ang stepping stone mo. Pag nanalo ka, magdidyaryo ka. Yun lang sinasabi ko, huwag nyo karga sa ulo yung pag nakita mo mukha mo sa dyaryo. Kakarga nyo sa ulo, mahirap yun. So yun, yung ganun lang ang Kaya ako napunta dyan sa sa PWU. Una, hindi nga ako tinanggap ng pangalawang course ng UST. So, naghanap ako ng Sabi sa akin ng kaibigan ko, Raul, punta ka sa PWU, co-ed doon, magbayad ka ng tuition mo, tanggap ka na. So, ang una kong entry sa Shell, yung dalawa kong entry, pareho nanalo. The Shell competition? Kasi ang contest lang ng Metro Manila, buong Pilipinas, doon, Shell lang eh. At saka ilang insurance company na nagbibigay ng contest. So, kadalasan, taon-taon yung contest na yan eh. Mula 53 yan eh. Sila Alcuas, sila Hoya, puro doon galing yan. Okay. Sir, naging TOEM awardee kayo, di ba? Yung TOEM ko naman, 1978, 79, nung manalo ako. Yung panalo kong yun, noon, yung sinundan ko, si Ed Castrillo. Si Castrillo. Siya muna, tapos ako nakasunod. Ang pumalit sa akin, ang sumunod sa akin, ito lang eh. Last year lang, si Abe. Sa time. Yung retrato namin ng TY, yung mga kasama ko, yung isa, naging Secretary of Health. Ayos. So, yun. Nagpunta rin kayo ng Australia, di ba? Australia, pinapunta ako doon ng ambassador. Kasi yung ambassador ng Australia dito sa Pilipinas, naging kaibigan ko. Palagi nasa bahay ko sa Reposo. Sabi niya, how would you like to go to Australia? Sabi ko, Dick, if you will spend for my expenses, I'll accept. Sabi niya, okay, it's a deal. Walang niya, ang pakalakas pala sa Australia nun, yung ambassador na yun. Kasi dating Secretary of Trade yun, naging ambassador. Galing dito, nung galing na ako ng Australia, sumunod na taon, nagpunta sa bahay ko si Sidney Nolan. Si Nolan, ang isang artist ng Australia na respetado. Kasi siya kahit sa Canberra, may Nolan Center doon. Grabe Tragis. Sabi nila, sabi nga ni Ding Roses, kaibigan mo si Nolan. Sabi ko, meron akong trabaho. Kasi nung pumunta ako doon nung
nung 78 or 79. The following year, pumunta rito sa bahay ko yun, sa Reposo. Yung naibenta nyo. Binigyan akong trabaho niya. Sabi niya, ako 40 anyos na ako sa Australia, wala akong kilalang sikat na artist. Kasi sabi ko, alam mo, ang diplomatic ko yung biyahe ko eh. Sabi nga nung Pilipino ron sa Brisbane, Mr. Isidro, anong pa trabaho nyo? Sabi ko, bakit? Yung umaga may nag-aantay sa iyo dyan na limousine team na may bandera. Ang sumusundo sa inyo, Amerikano, kayo nakamaong. Sabi ko kasi ako, artist lang ako. Eh sabi ko, foreigners ang nagpadala sa akin dito. Kaya yung pinuntahan ko, 5 siyudad ng Australia. Yung bawat lugar na puntahan ko, may lecture series ako sa mga university. Kaya doon ko nakilala yung mga sikat na artist kasi yung foreigners mismo ng Australia ang kumukontak sa kanila. Sabi nila, kaya pala sabi sa akin, tataka ako, umaga nandiyan sa labas yung kotse, nag-aantay sa iyo. Anyway, yung ambassador na yan, naging kaibigan ko matalik yan. Nung nasa Amerika na ako, punta ko New York, nalaman ko, nandun siya. Siya ng United Nations Ambassador ng Australia. Ang tindi, no? Pinasundo niya kami sa bahay. Yan, nasa Amerika na yan. Oo, sa New York. Dumating yung driver, Filipino driver. Grabe ah. Sabi sa akin, sir, alam kong bahay niyo sa Makati. Pupunta kami na yung ambassador palagi. Sabi ko, alam mo, mapakabait yung ambassador na yan. Ang problema, nung pagbalik ko rito, hindi ayaw ibigay ng yung embassy yung pangalan, telepono. Nalaman ko lang na 2 years ago nang matay. Walang Secretary Foreign Affairs pala ng buong Australia. nung mamatay yun. Oo. Dick Walcott. Mabait yun. Kaya yun. Sabi niya, how would you like to stay here? Sabi ko, I'm going home. Dami ang pinalit sa profession ko ito eh. Sir, naging nominee kayo sa for National Artist. Yun no. Bale, ang nag-nominee sa inyo yung Sangguniang Bayan ng Calbayog. Paano yun? May Sangguniang Bayan ng Calbayog. Merong sa AAP, FAAP, gano'n. Pero alam mo yung National Artist, nung ko lang nalaman, nung nagkagulo sa Cultural Center, may tumawag din sa akin. Sabi sa akin, Mr. Isidro, ba't nasa bahay kayo? Sabi ko, sino ba to? Sabi niya, taga-cultural center ako. Babae. Eh, sabi niya, yung papeles niyo, nung 3 deliberation sa cultural center, ako may hawak ng papel niyo. Pasok kayo, sabi niya. Pero pagdating doon sa NCC, pinalitan kayo. Kalimutan ko pangalan ng... Kaya politika talaga, no? Ay, naku. Malaking ganyan eh. Hindi ko akalain na ganun. Kaya nung sinabi niya, naku, dapat nandito kayo, may malaking rally sa CCP. Eh, sabi ko, hindi ko maalam yan. Sabi ko, anong nangyari? Sabi ko, talaga hindi ko alam. Eh, sabi ko, talagang wala. Eh, sabi ko nga, yung pagka-national artist, sabi ko kay Nick Lizaso, yung president ng CCP, sabi ko, Nick, basahin nyo yung documents na nakasubmit. Hindi dahil nagbahag si national artist ng art. Sabi ko, anong nagawa nun? Oo nga, ano yung nagawa? Parang gano'n. Wala. Sabi ko nga, yung mga yan, anyway, sabi ko nga, yung national artist na yan, sabi ko kay Nick, basahin yung dokumento. Pero wala sa wala sa painting, wala sa visual arts eh. Sabi ko, pag binigyan ng painting, bakit ang sculpture hindi binibigyan? Kaya nga. Eh sabi ko, dapat magkahiwala yan. Oh,
Bukay Weller dapat. Sa pelikula, 2 direktor ang binigyan ng award. Oo. Ito nakaraan. Kasi sa atin, sa visual arts, iba dapat yung sculpture eh. Ibang sculpture, ibang print, ibang painting. Oo, kasi katulad ni Ed Castrillo, di ba? Si Ed hindi nabigyan. Pero gusto ko sana siya, sa ano ko lang ha, dahil karapat dapat siya eh. Si Ed, matagal lang dapat. Oo. Walang nagtulak. Wala nga. Sige na raw ang kung ngayon. Ang pagpili. 3 deliberation yan sa Cultural Center. Ewan ko saan lang ginagawa ngayon. Baka doon pa rin eh. Ang ano natin dyan, ano eh. Sino talaga yung mapipili na karapat dapat eh? Walang iya sabi ko. Yung walang nagawa, wag naman. Oo nga. Si Nanding, si Neme, si Tam, meron pa si Johnny. Naghahabol din yun. Juni. Si Junyi. Oo nga, naghahabol din yun. Ang problema kay Johnny, baka siguro magtulak. Yung anak ni meron pang isa na ano, hinahabol nila si Rene. Yun ang marami nang tatanong. Sabi ko, hindi ko makasagot talaga problema yan. Kasi marami na si Ed Castillo dapat. Di ba? Mga turtle yan. Punta nga EDSA. Oo. Ang lalaki nagawa ni Ed. Oo. Karapat dapat talaga. Matagal na dapat si Ed. Hanggang nakamatayan na lang. Sayang naman, kawawa si Ed. Ewan ko, si Ramon, kung anong pa niya. So, meron pa iba nag-aambisyon eh. Sabi ko, bahala kayo sa inyo na yan.